Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na handang gumabay at laging nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga lolo at lola. Alam ko po ang pakiramdam ng nagigising tuwing 2:00 ng madaling araw. Akala niyo po ba kaya kayo nagigising ay dahil naiihi kayo? Ang totoo po niyan, pumupunta kayo sa banyo dahil gising na kayo. Ngayon, magpakatotoo po tayo. Minsan simple lang ang dahilan. Puno talaga ang pantog ninyo. Ang tubig na naipon sa inyong mga binti maghapon o yung tinatawag nating manas ay bumabalik sa inyong daluyan ng dugo kapag humiga na kayo. Simpleng hydraulics lang po iyan. Problema po iyan sa dami o volume. Pero paano kung wala naman kayong matinding manas? Paano kung nagsusuot na kayo ng compression socks? Paano kung itinataas na ninyo ang inyong mga paa ng 1 oras bago matulog gaya ng lagi kong payo? Paano kung tumayo kayo, pumunta sa banyo, pero halos walang lumabas na ihi? Tatayo kayo doon na naiinis at ang antok ninyo ay tuluyan ng nawala. At ganoon pa rin, nagigising pa rin kayo gabi-gabi 2:00, 3:00 ng madaling araw na parang may orasan. Ang ibig sabihin po nito, may problema kayo sa sinyal, hindi sa dami ng ihi. Ang switch ng tulog sa inyong utak ay may sira. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang 5 tahimik na magnanakaw na pumapasok sa inyong kwarto at sumisira sa inyong tulog dahilan para akalain niyong pantog nyo ang may kasalanan. At ang magnanakaw bilang isa ang pinakamautak at pinakamadalas na dahilan. Alamin muna natin kung kayo ay type 1 o type 2. Dalawa lang po ang klase ng pag-ihi sa gabi. Ang type 1 ay ang problema sa dami o volume. Ito ay kapag ang pantog ninyo ay talagang puno banat na banat at ginising kayo nito dahil puno na talaga. Paano malalaman? May halatang pamamaga o manas sa inyong mga bukong-bukong pagsapit ng gabi. Kapag diniinan ninyo ng hinlalaki ang inyong lulod o shin, nag-iiwan ito ng lubog ng ilang segundo. Iyan na po yun. Tubig galing sa inyong mga binti. Ang solusyon gaya ng napag-usapan na natin ay ang pagsusuot ng compression socks sa araw at ang pagtataas ng paa na nakapatong sa mga unan ng 1 hanggang 2 oras bago sumampa sa kama. Inaalis nito ang tubig bago pa kayo humiga. Kung ito lang ang problema nyo, congratulations po. Kilala nyo na ang kaaway. Baka hindi nyo na kailangan tapusin ang kwentuhan nating ito. Ang type 2 naman ay ang problema sa sinyal. Ito po ay ibang-iba. Nagigising kayo, nakahiga kayo sandali sa katahimikan at saka lang parang i-scan ng utak nyo ang inyong katawan at sasabihin, ay oo nga pala, parang pwede rin akong umihi ng kaunti. Hindi po puno ang pantog ninyo. Kaya pa sana nitong maghintay hanggang 6:00 o 7:00 ng umaga, pero may ibang dahilan, isang tahimik na magnanakaw ang gumising sa inyo mula sa mahimbing na tulog. At sa sandaling gising na kayo napansin nyo ang kakarampot na kagustuhang umihi na sana ay naitulog nyo lang kung nasa mahimbing na tulog pa kayo. Maling kaaway ang nilalabanan ninyo. Ang problema ay hindi ang gripo o tubo, kundi ang alarm system o ang sistema ng alarma ng katawan. Kaya
Kaya ano ang sumisira sa inyong alarm system? Heto po ang 5 tunay na salarin. Ang tahimik na magnanakaw, bilang 5 ang sugar crash o biglang pagbagsak ng asukal. Nangyayari ito sa pagitan ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Sinisisi ninyo ang tubig na ininom nyo ng 8:00 ng gabi kahit sinunod nyo naman ang payo na bawal uminom 2 oras bago matulog. Pero ang tunay na may sala ay ang inyong hapunan noong 7:00 ng gabi. Ganito po ang nangyayari. Kumain kayo ng mabilis matunaw na carbs. Sa hapunan, marahil ay isang malaking platong kanin, pansit maraming hiwa ng puting tinapay o pandesal o matamis na panghimagas. Ang asukal sa inyong dugo ay biglang tataas o mag-i-spike. Makikita ito ng inyong lapay o pankreas, magpapanik ito at maglalabas ng maraming insulin para alisin ang asukal sa inyong dugo. Pero madalas sobra ang nagagawa nito. Nagtatrabaho ito ng husto. Kaya pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, dahil sa sobrang galing ng insulin ang asukal sa dugo nyo, ay babagsak ng umaying ng mas mababa sa normal. Tinatawag itong reactive o nocturnal hypoglycemia. Para sa inyong utak, ito ay isang emergency. Ang utak nyo ay tumatakbo gamit ang glucose at ang kakulangan nito ay isang senyales ng panganib. Para iligtas kayo sa pagkagutom, habang tulog, pipindutin ng utak nyo ang panic button at uutusan ang inyong adrenal glands na maglabas ng stress hormones, pangunahin na ang cortisol at adrenaline. Boom! Gising kayo agad. Maaaring kumakabog ang inyong dibdib. Maaaring makaramdam kayo ng kaba. At ano ang nangyayari sa sandaling iyon? Nakahiga kayong gising na gising dahil sa adrenaline rush at maiisip nyo, ay parang kailangan kong umihi. Tatayo kayo at pupunta sa banyo na kumbinsidong pantog ang gumising sa inyo. Pero hindi po. Ang pagbagsak ng asukal ang dahilan. Ang solusyon ay ang tamang hapunan. Ang patakaran na bawal kumain 3 oras bago matulog ay napakaganda. Pero gagana lang ito kung tama ang huling kinain ninyo. Kung ang hapunan nyo ng 7:00 ay simpleng plato lang ng kanin o pansit, para na rin kayong nag-set ng timer para sa sugar crash ng 2:00 ng madaling araw. Ang huling kain nyo sa maghapon ay dapat may tinatawag kong slow burning fuel o panggatong na mabagal maubos. Ibig sabihin nito ay mataas na kalidad na protina at masustansyang taba. Ang mga ito ay inaabot ng 6 hanggang 8 oras bago matunaw, dahan-dahang naglalabas ng enerhiya buong gabi at pinipigilan ang pagbagsak ng asukal sa dugo. Sa praktikal na pamamaraan, siguraduhin na ang inyong hapunan, yung kinakain nyo 3 o 4 na oras bago matulog, ay nagpapatatag ng inyong asukal. Hindi lang basta gulay, kundi gulay na may kasamang dibdib ng manok o isda. Hindi lang basta tinapay, kundi tinapay na may kasamang itlog o palaman na hindi matamis. Kainin nyo ang inyong parte ng manok isda gaya ng bangus o tilapia, tokwa o itlog. Lagyan ng olive oil o kaunting mani ang inyong ensalada. Sinisigurado nito na ang tangke ng inyong gasolina ay hindi mauubos sa kalagitnaan ng gabi. Pero paano kung ayos naman ang asukal nyo? Kumain kayo ng maayos na hapunan,
pero nagigising pa rin kayo, pues baka ang inyong stress hormone ay wala sa kontrol dahil sa ibang dahilan. Ang tahimik na magnanakaw bilang 4 ang stress alarm o maling pasok ng cortisol. Ang cortisol ay hindi laging masama. Ito ang inyong natural na orasan. Ito ang hormone na nagpapabangon sa inyo. Sa perpektong mundo na malusog ang antas nito ay pinakamababa tuwing hating gabi at tumataas pagsapit ng alas 7 o alas 8 ng umaga para gisingin kayo ng dahan-dahan at puno ng lakas. Ito ang inyong circadian rhythm. Pero sa marami sa atin, sira ang ritmong ito dahil sa stress sa araw, dahil sa problema sa pera, o pag-aalala sa pamilya, o dahil sa ugaling manood ng balita sa TV bago matulog. Nakukuha ng utak nyo ang sinyal na ang mundo ay mapanganib na lugar at hindi ligtas mag-relax. Ang katawan nyo ay nakadikit sa fight or flight mode 24 oras. Kaya ang sirang orasan nyo ay nagpapasya na ang alas 7 ng umaga ay huli na. Tutunog ito ng alas 2:30 ng madaling araw. Magkakaroon kayo ng maagang pagtaas ng cortisol at gising na kayo. Hindi nyo alam kung bakit. Basta nagising kayo, madalas ay ang daming tumatakbo sa isip puno ng mga dapat gawin at alalahanin. At muli, sasabihin nyo, "Tutal gising na ako, iihi na lang ako." Pupunta kayo sa banyo, magagalit kayo na gising na naman kayo. At ang galit na iyon, ang pagkabalisa na iyon, ay lalo pang magpapataas ng inyong cortisol. Ito ay isang masamang siklo. Hindi nyo sinasadya na sanayin ang inyong utak na gumising sa ganitong oras. Ang solusyon ay ang 2-hour wind down o ritual bago matulog. Ito ay hindi pwedeng tawaran. Dapat maging batas nyo ito sa bahay. Sa loob ng 2 oras bago matulog, patayin nyo na ang lahat ng ingay. Walang balita sa TV, walang pakikipagtalo sa pamilya, walang cellphone o tablet. Ang blue light mula sa mga gadget na ito ay direktang sinyal sa utak nyo na tanghali na at pinipigilan nito ang paggawa ng katawan ng sleep hormone na melatonin. Ano ang gagawin nyo sa halip? Padilimin ang mga ilaw sa buong bahay. Gumamit ng mainit o madilaw na ilaw. Magbasa ng pinakaboring na libro na meron kayo yung papel hindi sa screen. Makinig ng mahinahong tugtog. Mag-inat or stretching ng 10 minuto. Kailangan nyong bigyan ang inyong utak ng malinaw na sinyal. Patay na ang alarma. Wala nang panganib. Pwede na tayong magpahinga. Kailangan nyong turuan ang inyong cortisol na manahimik hanggang umaga. Naayos nyo na ang asukal. Inaayos nyo na ang stress, pero nagigising pa rin kayo at tinatadya ka ng kumot. Sige, ang susunod na magnanakaw ay mas simple. Wala sa isip nyo, nasa kwarto nyo. Ang tahimik na magnanakaw bilang 3 ang temperature trap o bitag ng temperatura. Ang sobrang init na kwarto ay isa sa pinakamatindi pero walang rason ng pagkasira ng tulog. Para makamit ang malalim na tulog, yung stages 3 and 4, ang temperatura ng inyong katawan ay dapat bumaba. Ito ay kailangan ng katawan, hindi lang basta gusto nyo. Ang utak nyo ay nagsisimulang magpatulog habang bumababa ang temperatura ng katawan sa tulong ng melatonin. Pero kung ang kwarto nyo ay mainit lalo na dito sa Pilipinas, sabihin na nating
nasa 24 degrees Celsius, pataas at nakakumot pa kayo ng makapal, hindi makapagpalamig ang katawan ninyo. Mahihirapan itong maglabas ng init buong gabi, kaya hindi kayo makapasok sa malalim na tulog. Sa halip, lumulutang lang kayo sa mababaw na tulog kung saan naririnig nyo ang lahat, ang langit-ngit ng bahay, ang tahol ng aso sa labas, at ang pinakamahina na sinyal mula sa inyong pantog. Isang sinyal na dapat ay naitulog nyo lang kung nasa malalim at malamig na tulog kayo. Ang solusyon, ayon sa mga eksperto sa tulog, ang tamang temperatura ay nasa pagitan ng 20 hanggang 21 degrees Celsius. Opo, malamig ito. Siguraduhing mahangin ang kwarto o gumamit ng electric fan bago matulog at gumamit ng preskong damit gaya ng cotton. Isang simpleng sikreto, maligo ng maligamgam, hindi mainit 1 oras bago matulog. Paglabas nyo, mabilis na sisingaw ang init sa katawan, dahilan para bumaba ang inyong temperatura at magbigay sinyal sa utak na oras na para matulog. Ngayon, dumako tayo sa mas delikadong magnanakaw. Tahimik ito, seryoso at pangunahing suspek para sa sinumang lalaki na edad 60 pataas, lalo na kung medyo mabigat ang timbang, may high blood pressure, o kung nagrereklamo si Mrs. sa inyong paghilik. Ang tahimik na magnanakaw, bilang 2, ang nakatagong sleep apnea. Pakiusap, seryosohin niyo po ito. Milyon-milyong kalalakihan ang nagdurusa dito at hindi nila alam. Nakakatulog kayo, nagre-relax ang katawan nyo, at ang mga kalamnan sa lalamunan, ang inyong soft palate, ay nagre-relax ng sobra, kaya bumabara ang daluyan ng hangin. Tumitigil kayo sa paghinga ng 10 segundo, 20, minsan 1 buong minuto. Ang utak nyo ay magpapanik. Ang antas ng oxygen sa dugo ay babagsak. Sumisigaw ang utak nyo, hindi tayo humihinga, mamamatay tayo. At pipindutin nito ang nuclear button. Uutusan nito ang adrenal glands na maglabas ng matinding adrenaline para pilitin kayong huminga. Mapapabalikwas kayo ng gising, madalas may kasamang malakas na singhot o pagsinghap. Ang puso nyo ay kumakabog, nagpapanik kayo. At ang una nyong naiisip ay, ginising siguro ako ng pantog ko. Yun, iihi ako. Pupunta kayo sa banyo nang hindi alam na 15 segundo lang ang nakalipas, ay literal na nasasakal kayo. Sinisisi nyo ang inyong prostate. Sinisisi nyo ang tubig. Sinisisi nyo ang inyong edad, gayong ang totoo ay may seryoso at nakamamatay kayong problema sa paghinga. Isa pa ang mga pagtigil ng paghinga at pagbabago ng presyon sa inyong dibdib ay nag-uutos sa puso na maglabas ng espesyal na hormone, ang ANP, na nag-uutos naman sa inyong bato o kidneys na gumawa ng mas maraming ihi ng agaran. Kaya ang apnea, hindi lang kayo ginigising, pinupuno rin nito ang inyong pantog. Walang home remedies para dito. Hindi ito nadadaan sa DIY. Kung malakas at hindi regular ang inyong hilik, kung sinasabi ng inyong asawa o kasama sa bahay na tumitigil kayo sa paghinga sa gabi, kung nagigising kayo na parang pagod na pagod kahit mahaba ang tulog nyo, kung nakakatulog kayo sa upuan sa tanghali, kung may high blood pressure kayo na ayaw bumaba sa gamot, kausapin agad ang inyong doktor tungkol sa sleep study o polysomnography. Hindi po ito biro. Ang paggamot sa sleep apnea ay hindi lang magbabalik ng inyong tulog, maaari rin itong magligtas sa inyo
sa heart attack or stroke. At iyan ang nagdadala sa atin sa magnanakaw bilang isa. Ito ang pinakamadalas. Ito ang master key na nagpapalakas sa lahat ng ibang magnanakaw ng 10 beses. Ito ay isang kakulangan na hindi nakikita. Ito ang brake fluid o fluid ng preno na kulang sa inyong utak. Ang tahimik na magnanakaw bilang isa ang kakulangan sa magnesium. Kung ang utak nyo ay isang high-performance na kotse, ang magnesium ang pedal ng preno. Ito ang pampakalma ng kalikasan. Ang magnesium ay ang pangunahing mineral para sa relaxation ng katawan. Kasali ito sa daan-daang reaksyon sa katawan. Pinapakalma nito ang inyong nervous system sa pamamagitan ng pagdikit sa mga calm down receptors o GABA sa inyong utak. Sinasabihan nito ang inyong cortisol ang magnanakaw bilang 4 na manahimik sa gabi at tumutulong na panatilihin ang tamang circadian rhythm. Tumutulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo ang magnanakaw bilang 5. Pinapakalma nito ang inyong mga kalamnan, pinipigilan ang pulikat at restless leg syndrome. At pinapakalma nito ang muscle wall ng inyong pantog para makabanat ito at makapaghawak ng mas maraming ihi nang hindi nagpapadala ng maagang panic signal sa inyong utak. Pero heto ang malaking problema. Ayon sa taya, hanggang 80% ng mga tao na edad 60 pataas ay kulang sa magnesium. Bakit ang mga lolo't lola natin noon nakukuha nila ito sa pagkain? Tayo hindi na. Ang ating mga lupa ay paubos na ang sustansya dahil sa modernong pagsasaka. Ang pagkain natin ay puro proseso na. Umiinom tayo ng kape tsaa at alak na naglalabas nito sa ating katawan. Maraming gamot gaya ng acid blockers o gamot sa high blood ang umuubos din ng imbak nyo nito. Kapag kulang ang magnesium, hindi kayang tapakan ng utak nyo ang preno. Hindi nito kayang panatilihin ang malalim na tulog. Nagigising kayo ng 2:00 hindi dahil may gumising sa inyo. Nagigising kayo dahil hindi kayo kayang patulugin ng utak nyo. Nalalaglag kayo mula sa tulog. Napupunta kayo mula sa malalim na tulog papunta sa mababaw hanggang sa magising. At kapag gising na kayo, mararamdaman nyo ang ihi. Ang solusyon. Una, pagkain. Dapat kumain kayo nito araw-araw. Madahong gulay gaya ng kangkong petsay at malunggay. Mga buto o seeds gaya ng buto ng kalabasa, chia, sesame. Mga mani gaya ng kasoy at almendras. Matatabang isda, abokado at dark chocolate. Pangalawa, kausapin ang inyong doktor tungkol sa supplements. Napakahalaga nito. Hindi lahat ng klase ay pare-pareho. Ang magnesium oxide ay mura pero halos hindi naa-absorb. Nagiging pampadumi lang ito. Ang magnesium citrate ay pwede na pero maaari ring magpabuhaghag ng dumi. Ang klase na pinakamaganda para sa tulog at pagpakalma ng utak ay magnesium glycinate o magnesium threonate. Mataas ang absorption nito at may pinakamalakas na calming effect sa nervous system. Huwag na po kayong makipag-away sa inyong pantog. Sa 95% ng mga kaso, mensahero lang ito na may dalang sulat, hindi ito ang kaaway. Ang tunay na mga kaaway ay ang pagbagsak ng asukal, sirang cortisol, mainit na kwarto, sleep apnea, at kakulangan
sa brake fluid. Sila ang sumisira sa inyong malalim na tulog. Kaya heto ang inyong two-step plan o 2 hakbang na plano. Unang hakbang, alamin kung anong type kayo ngayong gabi. May problema ba kayo sa dami? May manas ba ang bukong-bukong? O problema sa sinyal na gigising pero hindi naman puno ang pantog o baka pareho? Pangalawang hakbang, kung sa dami ang sandata nyo ay compression socks at pagtaas ng paa. Kung sa sinyal ang sandata nyo ay tamang hapunan, pagkontrol sa stress, malamig na kwarto, pagpacheck ng paghinga at posibleng magnesium. At ngayon may hamon ako sa inyo. Gusto kong tanggapin nyo ito. Huwag nyong subukang ayusin ang 5 problema ng sabay-sabay. Mahirap iyon. Pumili ng isa. Yung napasabi kayo ng, aha, ako talaga to. Baka yung tamang hapunan na may protina gaya ng manok o isda. Baka yung pag-set ng aircon o ventilador para lumamig ang kwarto. Baka yung bawal manood ng balita 2 oras bago matulog. Subukan nyo. Gawin nyo ito ng 3 gabi ng sunod-sunod. At pagkatapos, at pakiusap, huwag nyong kakalimutan ito dahil mahalaga ito para sa ating lahat. Bumalik kayo sa video na ito o mag-iwan ng mensahe, isulat sa comments. Doc Benigno, sinubukan ko ang payo mo, gumana siya o hindi siya gumana. Gumawa tayo ng tunay na datos ng sama-sama at tignan natin kung ano ang pinakamabisa para sa ating komunidad. Tandaan po natin, ang kalusugan ay kayamanan lalo na sa ating edad. Hindi pa huli ang lahat para maibalik ang sarap ng inyong tulog. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dahil sa mga susunod nating kwentuhan, ipagpapatuloy natin ang paghahanap ng paraan para maibalik ang ating sigla at tulog. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kumare at kumpare para makinabang din sila. Ingatan nyo po ang inyong mga sarili.